Tayo po'y magkaisang dumalangin. Let us pray po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we give all the glory, honor, and worship and thanksgiving unto thy name, O God. You are great, O Lord, and you are worthy to be praised, O God. We exalt thy holy name, O God, and once again to the prayers of our dearly beloved parents in the Lord, we ask you to please forgive our shortcomings, cleanse us from all unrighteousness. Lord, help me to bring forth thy message. Anoint thy word, O God, remove all hindrance and bind the power of darkness, doubts and unbelief, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. At una tigit sa lahat po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos, ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang. We give double honor, respect to our dearly beloved parents in the Lord. We cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda, and our beloved honorable assistant pastor, Linas Almeda. Greetings to the beloved Almeda family, beloved Almeda children. At sa ating lahat po, mga minamahal, isang pinagpalang araw ng linggo. Palapakan po natin na malakas ang mahal na Panginoon. At bumabati po ko ng Happy Father's Day. Amen. Sa lahat po ng ama ng tahanan, praise the Lord. Maligayang pagbati po ng Happy Father's Day. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. So tayo po'y dadako na po sa pagiging ng banal salita ng Diyos. So mga minamahal, sa araw na ito ay pinagdiriwang ng bawat pamilya ang tinatawag na Father's Day sa kanilang mga minamahal na mga ama ng tahanan, ever si Amen. So tayo po mga minamahal natutuwa sapagkat ang Diyos ay magandang plano ng Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat ng bagay nakaplano sa Diyos. Ever si Amen. Sadyang nilikhaan ng Diyos ang tao, mga minamahal, napakaganda ng layunin ng Diyos. Ever si Amen. Sabi ng Biblia, after God created Adam and placed in a beautiful garden in Eden, and God saw it was not good for Adam to live alone. So he need a suitable companion to share his life. Ever si Amen. So he made the woman, amen, to be a good companion to a man. Ever say, praise the Lord. So nilalang ng Diyos ang lalaki at binigyan niya ng katuwang. Ever si Amen. At ang sabi ng mahal na Panginoon, go ye, and be multiply. At humayo kayo, magpakarami kayo. Kaya dumami tayo ng ganito. Ever si Amen. So ito'y nasa plano ng Diyos. Ever si Amen. Ang Diyos ang naglalagay sa puso ng tao, mga minamahal, ang dapat niyang gawin. Hindi nilikha ng Diyos ang sanlibutan, hindi nilikha ng Diyos ang tao at pinabayaan sila ng Diyos. Hindi po, mga minamahal, nasa guided pa rin sila ng ating mahal na Panginoon. So sa ating buhay ngayon, mga minamahal, itong lahat ay plano ng Diyos sa buhay natin. Ever si Amen. Sabi po ng Biblia, we are incapable of planning our lives. Only God knows everything. Only God knows the future. Ever say Amen. And He is the one who capable to choosing our vocation and path. And the plan of God is for our good. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ever say Amen. Sabi ng Biblia, napakaganda ng layunin ng plano ng Diyos sa tao. So ang pamilya, binigyan niya ng ama at binigyan niya ng ina. Ever say, praise the Lord. Amen. So ang ama, siya po ang tinatawag na head of the family. Ever say Amen. Amen. The Lord our God, He appointed the husband to be the head of the family, mga minamahal. And being the head of the family, the husband is responsible for the spiritual and material needs of the family. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. So ang tao, mga minamahal, ang husband, siya ang tinatawag na head. Ever say Amen. Siya ang spiritual leader. Siya ang tinatawag na provider. Ever say Amen. Siya po mga minamalang tinalagaan ng Diyos upang maging spiritual leader sa kanyang pamilya. Kaya lahat ng mga ama ng tahanan, sila po ang inyong pastor sa inyong pamilya. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sila ang spiritual leader. And being a spiritual leader, see to it that the will of the Lord will be done in our family. Ever say Amen. Because the blessed and the family, mga minamahal, is based on obedience to the will or to the word of God. Ever say Amen.
Ang pinagpalang pamilya, mga minamahal, yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya pinapag-aralan natin minsan ang salita ng Diyos para malaman natin bilang ama ano yung tungkulin ng ama at yung gustong maging ama pa, yung gustong mag-asawa. Alam niyo yung responsibilidad ng magiging ama. Everybody say, praise the Lord. Basahin mo natin ang banal na kasulatan dito po sa aklat ng Job chapter 1 verse 5, kindly. Job chapter 1 verse 4 and 5. 4 and 5 ng Job. Ang aklat ni Job, Kapitulo 1, talatay 5. At ang yari nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinagbanal sila at bumagong maaga sa kinamagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 4, mga minamahal, napakaganda ng talatang ito. Everybody say amen. Si Job, mga minamahal, siya po ay mayaman sa kanyang lupain, sa lugar ng Us. Siya ay isang pinakamayaman na tao doon. May takot sa Diyos. Everybody say amen. So mga minamahal, isang araw, sabi ng banal na kasulatan, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan at sila nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. In verse 5, sa ating nabasa, sabi po ng Biblia, subalit si Job, mga minamahal, sa verse 5, mga minamahal, si Job, mga minamahal, ay nagkakaroon siya ng tinatawag na bumangong maaga upang sa kinamagaan upang maghandog na mga handog na susunugin ayon sa bilang ng nilang lahat. Ever say amen. Amen po ba mga minamahal? Masabtan ninyo matagalog may son. Ever say praise the Lord. So mga minamahal, sagul-sagulan na itong Bisaya, palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Sa panahon ni Job, mga kaigsunan, si Job mahadlokon sa Diyos. Doon na siya kahadlok sa Ginoo. Ever say amen. Apan si Job, at doon na siya paglantaw sa iyang pamilya, na mga kaigsunan, siya ang tinawag na spiritual leader sa iyang paminimalay. Ever say amen. Ang iyang gibuhat, mga minamahal, maghalad siya sa Diyos para sa iyang mga anak kay base, nakalimot ang iyang mga anak, nagpakasala sila. Ever say amen. Ever say amen. So, mao kini ang katungdanan sa usa ka godly parent o godly father. Ever say amen. O God-fearing father. Ever say amen. Siya mga minamahal ay nag-look out sa spiritual na panginabuhi sa iyang panimalay. Ever say amen. So being a father, mga minamahal, di lamang kita mga kaisunong mag-provide sa panginanglan sa atong pamilya sa material nga butang, ang pinakalabing importante ang ilang spiritual. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever say amen. So akong usbon ng pinagkatungdanan sa usa ka amahan, mga igsoon, di lamang nga i-provide nato ang panginanglan sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Not only to provide the domestic needs of the family, not only to provide food, clothing, and shelter for the family, but see to it, mga minamahal, that the will of the Lord will be done in His family. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon, na ang iyang mga anak, mga minamahal, si Job, nag-ampo na siya sa Diyos. Kadlawon pa, nag-ampo na si Job, naghalad na siya sa Ginoo. Naghatag na siya pangamuyo sa Diyos para sa iyang mga anak. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kay base ang iyang mga anak makalimot sa kasuguan sa Diyos, magpakasala sila. So nag-una na siya, ingon ana diya ang katungdanan sa usa ka amahan. Everybody say, praise the Lord. Ang usa ka amahan, magmatakag kadlawon, magmatakag sa iyo, mga muyo ka sa Diyos, para sa imong mga anak. Everybody say amen. Amen po ba, mga migson? Sama sa panahon ni Job, sa panahon ni Noah, si Noah, mga kaigsunan, makasasala, mga tao kanyadto sa panahon ni Noah, mga minahal. O ingon sa Biblia, nagbaso lang Diyos, nagibuhat niya ang tao, o ingon sa Ginoo, laglago niya ang mga tao.
Tungod sa ilang kasalanan, apan si Noah nakakaplag sa kahimuot sa mata sa Dios. Tungod si Noah mahadlokon sa Dios, mahadlokon si Noah sa Ginoo, ebarsimen. Nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios, ug mapinaagi ni Ana maigsoon, naluwas si Noah uban sa iyang pamilya. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ebarsimen. So mga minamahal, mao kini ang tinatawag na responsibilidad ng usa ka amahan. Ebarsimen. Di lamang ingon nga paeskwelaon ng mga anak, pakanon ng mga anak. Dili lamang ingon mga minamahal, i-provide ang Panginoon sa ilang Panginoong buhi. Ang importante mga kaisunong ang spiritual. Ebarsimen. Kay sila muawat siya gik ang imong mga anak, muawat sila nimo. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Walaing awato ng anak, kundi ang amahan. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So, mga minamahal, praise the Lord. Everybody say amen. So, maukin sabi po ng Biblia, as godly parent, Job was deeply concerned for the spiritual welfare of his children. He watched their conduct and lifestyle. Mga minamahal, praying to God that they would be kept from evil and would experience God's blessing and salvation. Everybody say amen. So bugat kaya diyan kining katungdanan sa usakamahan. Kaya kung magminyo mo, una-unahan po nga permit, maghuna-huna pa mo. Dagkang kayo mong una-unahon. Everybody say amen. Amen. Importante ang spiritual para sa atong pamilya. Kay mo na'y pinakabugat sa tanan, mga igsoon. Pinakabugat na responsibilidad sa usa ka amahan ang spiritual nga bahin para sa kanyang maanak. Amen. Amen. Di lamang kita magpatulog singot para mabuhi ang atong pamilya. Kinalang paningwaw nato ang kabubuton sa Dios matuman diha sa atong panimalay aron mapanalanginan kamong tanan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. First Chronicles chapter 29 verse 19. Unang Chronicles 29:19. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Kronika, Kapitulo 29, ang talatay 19. At bigyan mo naman si Salomon na aking anak na sakdal na puso upang ingatan ang iyong mga utos at iyong mga patutuo at ang iyong mga palatuntunan at upang gawin ang lahat ng bagay nito at ang upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. Amen. Everybody say, praise the Lord. So si David, mga minamahal, nag-ampu siya para sa kang Solomon. Everybody say, amen. So na ang pagtambag ni David kang Solomon. Sa wala pang mamatay si David, mga minamahal, before siya mamatay, iyang gisultihan ng iyang anak, Solomon, anak, ayaw kalimti ang Diyos. Everybody say, amen. Amen. Pangitao ni mo siya sa bugkos mong kasing-kasing, ingon ni David kang Solomon. Kung pangitao na siya sa bugkos mong kasing-kasing, makaplagan mo siya. Kung buhaton mo yung kabubuton, panalanginan kanya. Apan kung isalikway mo ang Diyos, isalikway ka gihapon sa Ginoo. Ever say amen. So nanaang pag-ampu para sa atong pamilya. Ever say amen. Amen. So ang prayer napaka-importante sa usakamahan para sa iyang pamilya, sama sa gibuhat ni David maigsoon. Sabi ni banal na kasulatan, nagnalangin si David para kang Solomon, bigyan mo naman si Solomon ng aking anak na sakdal na puso upang ingatan ang iyong mga utos. Amen. Ang iyong mga patutuo at ang iyong mga palatuntunan upang gawin ang lahat ng bagay na ito at upang itayo ang templo na siya ang aking ipinaganda. So mga minamahal, talagang ganun, napakahirap na responsibilidad na bilang isang ama, talagang ipanalangin mo isa-isa ang iyong mga anak. Ever say amen? Ever say amen? Meron kang panahon para sa anak. Sabi po ng banal na kasulatan, ever say, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, Daddy spend time with the children and it's not empty time. From the book of Deuteronomy chapter 6 verse 6 up to 9. Kindly po. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, ang talatay 6 hanggang 9. 6 hanggang 9.
Ang sabi po rito, mga minamahal, at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Sa 9, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Every shout, praise the Lord. So mga minamahal, napakabigat, every amen. Yung mga anak natin, mga minamahal, meron tayong time para sa kanila, every amen. Lalo na sa panahon ngayong itong panahon ito, medyo madelikadong panahon. Dahil minsan yung mga anak, bibigyan ng cellphone, ng laptop, ng iPad, ng mapa, para libre na siya mag-iPad. Amen. Tama ba ko, mga minamahal? Amen. So tagsa na sila ka iPad. Wala na panahon. So mga minamahal, napaka-delikado. Ever say, praise the Lord. Amen. Tama ba ko, mga minamahal? So ito nangyayari ngayon, mga kapatid. Pero ang salita ng Diyos hindi magbabago. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa verse sa ating nabasa, inuutos ng Diyos ito para sa iyo na ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Amen. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon, ituro mo raw sa iyong mga anak, meron kang time para sa iyong mga anak. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ituro mo ang kalooban ng Diyos, ang salitaan ng Diyos. Amen. Amen. Ano ba sabi ng verse 8, mga minamahal? Sa verse 8, praise the Lord. Mga minamahal, praise the Lord. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at ang mga magiging pinakatali sa iyong noo. Ganon kahigpit, mga minamahal, ipinagbilin ng Diyos para sa mga ama ang kahalagaan ng espiritual na ipagtuturo para sa mga anak. Amen. Hindi po, mga minamahal, panahon ngayon, yung mga anak bibigyan ng iPad, bibigyan ng cellphone ng magulang. Para dito yung anak, sige, maghapon na siyang nagsiselfone. Walang natutuhan, praise the Lord. Libre yung ama, libre yung anak, pero nawala ang spiritual na bagay. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ibig sabihin, mga minamahal, the scriptures are clear that dad must be engaged their children in the kind of deep, here, mga minamahal, na the conversation that impart make that facts that teach them. Amen. So, kinakailangan pala magkaroon tayo ng panahon para sa ating mga anak. Kaya kung gusto niyo maging ama, kung gusto niyo mag-asawa, tandaan ninyo itong mga pag-aaral na ito. Amen. Ito ang i-apply ninyo para sa inyong mga anak. Praise the Lord. Minsan nasa bahay, hindi nag-uusap, nandoon naka-cellphone lahat. Di ba, mga minamahal? Di ba? Pag tinawagan mo yung anak, hindi nakikinig. Pag tinawagan mo sa cellphone, sasagot. Tama ba ko? Amen. Sabi ng aking kapatid, mo minamahal yung anak ko, pag tinawagan mo, hindi sumasagot. Pero pag tinawagan mo sa cellphone, sasagot. Nandun pala, nakapokus pala sa cellphone. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung nangyayari sa panahon ngayon. Pero doon sa ibang bansa, 15 years old, hindi pahawakan ng cellphone yung hanggang 15 years old, hindi hawak ng cellphone yung kanang anak. Yun ang ginagawa nila para mapokus sila. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Japan, mga minamahal, sa Japan, mga minamahal, ang turo doon, mga minamahal, sa mga bata, hindi yung, dito pag grade 1 pa lang, isang bag na yung notebook na libro. Nagbaguod na siya, mga minamahal, sa yung libro. Amen. Pero doon sa Japan, hindi po ganoon, mga kapatid. Ituturo nila muna yung disiplina, respeto, mga minamahal. Praise the Lord.
Kaya namamangha ka minsan, Amen. So yun ang itinuturo sa mga bata. Kaya mga minamahal, talagang pag-aaralan natin ang salitaan ng Diyos. Sapagkat nandito tayo sa tinatawag na mapanganib na panahon. Bilang Kristiyano, pag-aralan natin ang bawat sulok ng problema sa pamilya upang may apply natin ang tama sa banal na kasulatan upang hindi mapariwara ang espiritual ng ating mga anak. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So bilang ama, mabigat ang tinatawag na responsibilidad. Magkaroon tayo ng panahon para sa ating mga anak. Nasabi ng Biblia, kayo mo po, lumakad, mahiga, kausapin mo ang iyong mga anak. Sabi po ng Biblia, turuan mo sila sa salitaan ng Diyos. Turuan mo sila sa kalooban ng Diyos. Ito ang mensahe para sa mga magusto mang maging ama o sa mga ama na nagsisimula pa lamang, para si Amen. Kung meron pa kayong ama ngayon, mapalad kayo. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Father's Day ngayon, never say amen. Amen. So pagkatapos ng simba, i-treat nyo yung mga father. Amen. Idaan nyo sa Jollibee, idaan nyo kung saan sila pwedeng pakainin, pameriendahin, pahalu-haluhan. Never say amen. Amen. Hindi Father's Day, siya na nagdaog sa bidding sa Palaglaba. Pagkabot sa balay, siya ang nakadaog. Never say amen. Na maglabanan na po siya. Everybody praise the Lord. Mapalad kayo pag meron pa kayong ama, mga minamahal. Kasi hindi ko naranasan yung merong ama eh. Dahil namatay yung aking father, 4 years pa lang ako, wala na akong ama. Kaya hindi ko alam kung anong itsura ng aking ama. Sa litrato ko na lang nakikita yung aking ama. Hindi ko na-experience yung kasama ang father, mga minamahal. Kaya kung meron kayong ama, buhay pang inyong ama, pakamahalin ninyo ang inyong mga ama. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang inyong mga ama, nagsumikap para kayo makapag-aral. Amen. Nagsumikap ang inyong mga ama para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Amen. Silang nag-provide. Amen. Hindi sila nagpabaya. Amen. Mapakahirap ng bilang ama. Kaya kung kahit may pamilya na kayo, tinuturuan pa rin kayo ng inyong mga ama, tanggapin nyo ang advice ng inyong mga ama sapagkat ito'y nakakabuti para sa inyo. Amen. Mga anak, tumalima kayo sa inyong mga ama. Amen. Sapagkat walang ama na magtuturo na mapapahamak ang kanyang mga anak. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya saludo ako, mga minamahal, sa mga ama ng tahanan. Amen. Makita natin ang kanilang sakripisyo, ang trabaho nila. Hindi sila nagpabaya para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Amen. Minsan kahit na may pamilya na sila, may pamilya na kayo, nandun pa rin yung kanilang pagtulong para sa kanilang mga anak. Sa ibang bansa, hindi ganun. Pagdating mo ng 18 years old, liberated ka na. Wala nang karapatan, hindi ibig sabihin, mga minamahal, yung mga magulang, hindi na sila obligado, mga minamahal, na tustusan pa yung kanilang mga anak pag dumating ng 18 years old. Meron na silang sariling desisyon, sariling buhay. Ganun po sa ibang bansa. Amen. Pero dito mga minamahal, kahit mga apo, minsan pinapag-aral pa ng mga lolo, mga lola. Amen? Sila pang obligado. Amen? Sabi nung kapatid ko, mga minamahal, ano ba ito? Yung mga anak niya, 3, meron ng mga kanyang bahay, tapos na pag-aaral. Pero iwanan yung mga apo, nagtrabaho yung mga magulang, yung mga apo nandun sa lahat sa kanya. Amen? Sabi ng lola, mga apo, mama, Lola tawag mami, punta tayo doon. Obligado pang pakainin doon sa mga kung saan-saan. Amen. Pag mag-grocery daw sila, kukunin pa yung karton ng kanilang mga po. Kuha ng kuha, puno. Ang magbayad ng lola, mga minamahal. Amen. Pagdating ng mga anak niya galing sa work, doon pa kakain ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, kung ano meron pa rin, dadaling pa sa bahay nila. Sabi niya, walang katapusan itong obligasyon na ito, sabi nila. Pag ganun talaga, napakapalad natin kapag mga Kristiyano tayong naglilingkod sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kagalakan ng mga lola na pag-aralin yung mga apo. Amen. 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 Gusto nila yung mga apo nila makatapos ng pag-aaral. Gustong-gusto nila yun kasi talagang napakaganda ng bonding ng Pilipino. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun. Amen? Amen. Minsan, mga minamahal, yung mga apo, meron na silang lupa na
talagang pagtatayuan ng mga bahay. Ang nag-provide yung mga lola. Ganon mga minamahal yung mga lolo. Ganon sila kamahal ng mga pamilya. Kaya sa atin, sasabi ko, napakaganda ng kultura ng Pilipino. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So wag naman nating abusuhin. Everybody say amen. Sumunod tayo sa inyong mga ama. Sumunod kayo sa inyong mga ama. Kasi kahit alam natin ang bersikulo ng Biblia, baligtaran kung wala tayong ganitong pag-uugali, wala namang kwenta. Amen. Alam mo nga ang Biblia, mga minamahal, pero kung ang ginagawa mo hindi naakop sa kalooban ng Diyos, mainit ka ng pupuri dito, pagkatapos ayaw mo naman magugas ng pinggan, anak ng kamote. Amen. Parang hindi naman tama yun. Amen. So yung mga ama, sila pang magkadaog sa bidding sa labahan. Amen. Sabi ko doon sa nandun ako sa Perth, Love, umauna ka na umuwi kasi yung laundry. Sabi nung isang foreigner, Brother, you go home, sabi niya, you go home for laundry. Sabi nung foreigner, natawa ko maminamahal. Ebarsiman, minsan talagang yung mga lolo, yung mga ama, sila pa rin ang makadaog sa bidding sa labahan. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So sinasabi natin ito, mga minamahal, para mabigyan natin ng itong buhay, pamilya ba? Ganun tinatawag na Christian family. God-fearing father, God-fearing mother, God-fearing children. Ever say amen. Magkaroon tayo ng pamilya kasi tayo, pamilya kayo eh. Ulitin ko, kapag kahit alam natin ang salitaan ng Diyos, ang Biblia, kung di natin na-apply sa ating pamamahay, mga minamahal, baliwala ang salitaan ng Diyos natin napapakinggan. Ever say amen. Amen. So yung mga abroad na mga ama, talagang nagtsatsaga sa abroad. Maminamahal para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak, yung pamilya. Amen. Kahit nakapagtapos na yung mga anak, nandun pa rin sila sa poder nila. Tuwang-tuwa sila, mga minamahal. Kahit mga anak pa yung mga anak nila, sige, nandun pa rin. Hanggang meron silang lakas. Napakapalad nyo pag ganyan ng kanyang mga ama. Kaya pakamahalin ninyo inyong mga ama. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Dahil sa pagsisikap ng inyong mga ama, meron na kayong mga bahay na matitirhan. Amen. Nag-provide na ang inyong mga ama. Binigyan na kayo ng lunaba. Na pag magkapamilya kayo, meron na kayong bahay. Napakapalad ninyo. Amen. Kaya wag niyong ibaliwala ito. Totoo ito sinasabi ko. Amen po ba? Di naman magmahay sa inyong mga ginikanan. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ito mga minamahal para din sa susunod sa inyong pagpamilya. Kung magkaroon na kayo ng sariling pamilya, mga minamahal, gawin ninyo ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Para sa inyong mga anak. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal na aklat ng Luke chapter 15 verse 20 to 24. Kindly. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, talatay 20 hanggang 24. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan niya na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap sa leeg. At siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan nyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pangyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katuwa. Sa 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at siya'y nagpasimulang mga katuwa. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So ito po, never give up. Amen. Father or dad, mga never give up on their kids. So the story of the prodigal son, mga minamahal, is the story of the father never give up. Ever say amen. Hope and ready to receive the child or his child back with
with open arms. Everybody say amen. So mga minamahal, meron salata sa banal na kasulatan, yung kanyang anak, kinuha yung kanyang porsyon, at siya pumunta sa malayong lugar, inubos niya doon, sa maksayang buhay, sa luxury ba. At nang maubos niya lahat, mga minamahal, wala na siyang natira. Nagsimula na siyang magutom, maghanap na siya ngayon ng trabaho para makakain siya. Laki sa laya, walang alam trabaho. Amen. Ang alam niya karon magpakain ng baboy doon. Amen. So pagkatapos kung magutom siya, kumakain na rin siya ng pagkain ng baboy. Hanggang ma-realize niya kanyang sarili. Ang sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, sobra-sobrang pagkain. Amen. Babalik ako doon. At ang sabihin ko, Ama, nagkasala ko sa iyo, sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Ituring mo na lamang akong alipin. Mga minamahal. Subalit ang kanyang ama, matagal ng panahon na nag-aantay para sa kanyang anak. Ever amen. Every pagdating ng hapon, nakatingin sa malayo ang ama. Umaasam na isang araw babalik ang kanyang anak. Ever amen. Ganon ang totoong ama. Ever amen. Never give up. Ever say, praise the Lord. Malayo pa natanaw niya ang kanyang anak sa malayo. Sabi niya, ito yung aking anak. Karakadakab, mga minamahal, siya'y bumaba. Siya'y tumakbo upang salubungin ang kanyang anak. Ever amen. Nung magkita sila ng kanyang ama, ng kanyang anak, sabi ng anak, Ama, hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Ituring mo na akong alipin. Sabalit hindi ganon ang ginawa ng ama. Sabi ng ama, kunin niyo yung balabal, isuot sa kanya. Bigyan siya ng pangyapak, sandal, isuot sa kanya. Kumuha ng singsing, isuot sa kanyang daliri, ever amen. Tinanggap siya pa rin ng kanyang anak, ever amen. At ang sabihin natin sa mga kapitbahay, mga kamag-anak, magpatay sila ng mga matatabang kuya o ng mga baka at magkasaya tayo sapagkat ang aking anak matagal ng patay, muling nabuhay. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Never say, praise the Lord. So sabi po, Dad, never give up. Ever say, amen. Amen. Kahit nagkasala pa ang kanyang anak, nandoon ang kanyang pagpapatawad. Dahil siya, sabi niya, patay ng anak ko, muling nabuhay. Ganon pala mga minamahal bilang ama. Kahit minsan purbok ka na. Pag makita mo yung anak, nagmano, tapos na. Wala ka na magagawa. Ganon lang kasimple pala. Ever say, praise the Lord. Nasaan siya? Hindi pa dumating ka ngayon. Pagdating sa bahay, mag-bless. Umalik, tapos na. Wala nang istorya. Ganon pala. Ever say, praise the Lord. So ganon ang sinasabi ng banal na kasulatan, Dad, never give up. Sabi po ng Biblia, ever say, amen. Kahit magkakamali minsan yung ating mga anak, sinunod yung layaw, sinunod yung kanyang gusto. Pero mga minamahal, ang ama, talaga nandun pa rin ang kanyang puso para sa kanyang anak. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, ganun pala mga kapatid. Kaya sa atin mga minamahal, napakapalad natin tayo na sa Jesus Miracle Crusade. Everybody say amen. Ako ulitin ko, hindi ako nakatikim ng ama. Hindi ko alam kung anong itsura ng aking papa. Dahil at the age of 4 years old, wala na akong ama. Kaya malungkot man yung buhay namin. Talagang napakalungkot. Pero napakapalad natin. Bakit? Sabi ng Biblia, He is the Father of the fatherless. Ang Diyos ang magiging ama ng mga ulila. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So nakita ko ang kamay ng Diyos sa buhay ng aking pamilya. Totoo yan minsan pag may mga ulilang lubos na ama, maagang naulila sa ama, ang Diyos ang magiging ama nila. Magkakaroon ng swerte kanyang ama-anak. Ever say, praise the Lord. Di ba, mga minamahal? Amen? Nandun yung blessing ng Diyos. Magandang kinabukasan silang tatahakin dahil ang Diyos napakabait. He is the Father of the fatherless. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naibigay natin sa Diyos ang dakilang pagpupuri sapagkat napakabait ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Psalm chapter 103 verse 13, pakibasa natin in the book of Psalm chapter 103 verse 13. Dito po sa mga awit, Kapitulo 103, ang talatay 13.
Kung paanong ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Isang malakas na palakpak para sa ating mga bayan na Diyos. So, ang pag-ibig ng Diyos, ang compassion, mga minamahal, kagaya raw po ng ama na nahabag sa kanyang anak, lalo na ang Diyos nahabag sa atin, ever amen. Amen. Compassion is a dad characteristic, mga minamahal. A father has compassion, mga minamahal, for his children. Sabi po ng Biblia, merong compassion talaga. Ito'y nasa binigay ng Diyos sa puso ng ama. Ever amen. Ang Diyos mismo naglagay sa puso ng ama ng ganitong damdamin. Ever amen. Na meron kang habag sa iyong anak. Kaya mga minamahal, totoo pala mga minamahal. Ito'y plano ng Diyos. Kaya binibigay natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ever amen. Ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan sapagkat God, He makes all things beautiful. Ever say, praise the Lord. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa mabuti. Napakaganda. Ever amen. Ito pala mga minamahal ang nilagay ng Diyos sa puso ng Ama. Kaya mga minamahal, salamat ang Diyos. May totoong Diyos talaga. Kaya kahit anong ibaligtarin mo ang daigdig, hindi mo pwedeng sabihin walang Diyos. May Diyos talaga. May puso ang Diyos, ever amen. Nilagay sa puso ng tao, ever amen, na totoong pag-ibig ang Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So hindi lamang mag-pray para sa panganak, hindi mag-provide, hindi lamang mag-provide, mga minamahal, hindi lamang tayo mapagpahinuhod para sa ating mga anak. Kailangan din nating disiplinahin ang ating mga anak. O dito na tayo sa pagdisiplina. Ever amen. Basahin natin ang Biblia, Proverbs 13:24. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 13, ang talatay 24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuo sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So ang totoong umiibig na ama, pumapalo din. Ever amen. Amen. Mga minamahal, talagang kailangan paluin din yung anak. Ang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Subalit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Hindi naman bunalan ni mo ang iyong anak na mamatay. Bunalan sakto-sakto ra sa lubot. Ever amen. Disiplina lang ba? Ever amen. Pag inurong mo yung pamalo, gumawa ng mali yung anak mo at hindi mo dinisiplina, hindi mo inibig ang kaluluwa ng iyong anak. Lalaki yun spoiled. Lalaki yun, mga minamahal, hindi wala siyang takot sa iyo, walang takot sa Diyos. Mapapariwara siya. Ever amen. Pero mga minamahal, paminsan-minsan, dinidisiplina mo ang iyong anak pag nagkamali. Tama lang yun. Never amen. Amen. Pag hindi mo disiplina, mga minamahal, talaga hindi mo inibig ang iyong anak. Kaya paminsan-minsan, talagang magpaparusa tayo. Ever amen. Meron tinatawag mga child discipline. Ever amen. Sabi po ng Biblia, kahit ang Diyos, meron chastisement ang Diyos. Sinasastise ng Diyos ang kanyang iniibig, inaring tunay na anak. Kung inari kang tunay na anak ng Diyos, meron chastisement. Hindi ka anak sa labas. Pag hindi ka gumagawa ka ng mali at walang palo, walang paalala, doon ka magtaka, baka hindi ka anak ng Diyos. Amen. Pero kapag tunay kang anak ng Diyos, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, kaunti mga minamahal pagkakamali natin, nandun ang paalala ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggap ka ng Diyos bilang anak niya. Ever say, praise the Lord. May pahinumdum ba? Ever say, amen. Diri sa atong pagpangalagad sa Ginoo na ang pahinumdum sa Ginoo. Amen. Na ang paalala ng mahal na Panginoon sa atin dahil tayo po'y mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, despise not the chastisements of the Lord. The chastisements of the Lord is for your own profit. Ever say, amen. For your own good, to produce holiness, to make you holy. Ever say, amen. Para maging balaan ta, para sa atong kayuan. Ever say, amen. To produce holiness. Para maging banal tayo. Kaya minsan sa atin, magkamali tayo, paalala ng mahal na Panginoon. Pahinumdum ba? Napakaraming paalala minsan sa atin ng mahal na Panginoon. Pinapaalalahanan tayo dahil inibig tayo ng Diyos. Kami, pag hindi kami gagawa sa kalooban ng Diyos, kitlin ng Diyos ang aming buhay. Ilang beses na akong muntik patayin ng mahal na Panginoon pag hindi ako sumunod. Mga minamahal.
Kaya nakakatakot, ever simen. Kaya dito totoo ang Diyos natin Kung di totoo ang Diyos, mga minamahal, mahirap isagawa. Pero dahil siya ay nagdidisiplina, mga minamahal, tinuturuan tayo, dinidisiplina tayo, lalakad tayo ng matuwid sa kanyang kalituntunin. Ever simen. Yun ang plano pala ng Diyos. Bakit meron chastisement sa atin, may paalala. Ganon din sa ating Ama sa laman. Kaya yung mga anak, pag pinapalalahanan kayo ng inyong Ama, dinidisiplina kayo, huwag kayong malungkot, huwag kayong magtampo para sa inyong kabutihan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung aking mga brother, nung mamatay yung aking father, 1972, yung panganay namin, 14 years old. Sunod 12, sunod 10. Yung medyo may edad na, sabi na yung aking father daw, namamalo. Pero itutuwid ka. Hindi ko na siya, siyempre bata pa ako, hindi ko alam hindi ko pa natikman yun eh. Pero sila nakatikim daw sila ng palo. Sabi nila yung ating papa, nagdidisiplina talaga. Ibig sabihin, ganun talaga pala ang pag-ibig ng Ama. Kaya kayo mga anak, pag pinagalitan kayo ng Ama, huwag kayong magtampo. Ever amen? Huwag kayong magdamdam. Kung hindi bagkus, magpasalamat kayo, meron kayong Ama na nagtutuwid sa inyo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At last, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, nagtuturo ang Ama. Proverbs 22 verse 6. Ito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, sa talatay 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ever amen. So, tinuturuan kayo ng inyong mga mama. Sabi ng Biblia, train up child in the way he should go. Sa mga dapat niya lakaran, upang siya kung niya lumaki na, hindi siya hiwalay dito. Ever say, praise the Lord. So dito po mga minamahal, nandito ang pagtuturo ng inyong mga ama para sa inyo, para sa inyong lalakaran. Hindi kayo hiwalay. Ever say, praise the Lord. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Amen. So sabi ng Biblia, a good parent, a good father, mga minamahal, provide for the family, mga minamahal. Siya nagpo-provide sa kanyang pamilya. Hindi naman pwede nating pabayaan yung ating mga anak sapagkat silang nilagay ng Diyos para i-provide ang kanilang pangangailangan. Palapakan mo natin ang malakas sa mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, praise the Lord. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Let us po. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Hiniling ko po yung ating mga bisita kung meron tayo lumapit sa harap. Tanggapin at atong mga bisita, atong giyangyo sa pagduol dito sa tubangan, alang sa pagdawat sa atong Ginoo. Praise the Lord. Maawit kita maigsoon. Praise the Lord. Amen. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Amen. Iniingat at kinagabayan ang landasing. Naalala mo aking kakaibig, maging ang aking darating. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, inihahan mo, maging ang ating buhay. Turuan mo ako na lumakas,
sa iyong kalooban at sa bawat hakbang ko iyong ipaalam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahan ko maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahan ko maging ang aking buhay. Turuan mo ako na lumakad ayon sa iyong kalooban At sa bawat hakbang ko iyong ipaalam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahan ko maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahan ko maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahan ko maging ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Dali ko ng Diyos. Papakan na itong Ginoo Maigsoon. Dali ko ng atong butang Diyos. Magampo kitang tanan, mga minamahal. Sa ating mga panginanglan sa Ginoo, magampo kita. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dakila at mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus. At sa mga unang prayers ng aming beloved parents in the Lord. Panginoon, narito kami nagpapasalamat. Kami kinupkup mo, Diyos, tinawag, pinili po maging anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kaligtasan, salamat sa pribilehiyo na makilala, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pag-supply mo sa aming pangangailangan sa araw-araw, sa pagliligtas, sa mga aksidente, mga disgrasya, sa kadalanan, O Diyos. Salamat sa pag-amping ka namong tanan. Salamat sa mga panglawas. Salamat, O Diyos, sa mga grasya nga mong natagamtaman. Ikaw ang Diyos, nagbusog ka na mo, O Diyos, sa mga iyong butang Ginoo. Ikaw nagpuno sa mga inanglan sa imong magkanakan, O Diyos. Salamat yung kayuan sa mga balatian, kasulbaran sa mga problema. Salamat, O Diyos, sa mga iyong panginabuhi. Salamat, O God. Wala may maibalos kanimo, O Diyos, kundi amo kang pasalamatan, Ginoo. Salamat sa mga pamilya na yung pinagpala, sa mga ama ng tahanan na yung pinayaan,
na magandang hanap buhay, malusog malakas sa pangatawan sa araw-araw pag-iingat. Salamat po Diyos sa iyong kadakilaan, sa iyong magandang plano sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, O God. Ikaw ang Diyos na tuburan sa tanang grasya at panalangin, O God. Hallelujah. Salamat o Diyos sa imong pagpili ka na mo. Salamat o Ginoo sa imong nindot nga plano sa among mga kinabuhi, O God. Ginoo, kinintanan gikan kanimo, amo kang gipasalamatan. Amang ipataas ang imong halandong kamanangalan, Ginoo. Hallelujah. Ning oras sa salamat sa mga mahan, sa mga panimalay, O Diyos. Ikaw magatag mayong panglawas, tas kinabuhi, O Diyos. Panalanginan sila, panalipdan, O Diyos. Ipahilayo sa mga sakit palatian, taga mayong panglawas, tas kinabuhi. Panalanginan ang matag pamilya, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa aming paglilingkod sa iyo. Pangunahan mo kami sa araw-araw, gabayan, patnubayan, mahal na Panginoon. Salamat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Napakabait mo, O Diyos, sa aming buhay. Tinadagila ka namin, mahal na Panginoon. Walang sapat na mga salita, may maipapot namin taos-pusong pasalamat. Salamat po Diyos sa iyong kayo, God. Hallelujah. Mahal na Panginoon, salamat sa aming beloved pastor. Gigamit ni mo Diyos, hallelujah, para sa aming spiritual na panginabuhi. Salamat sa mga pagtulunan. Salamat sa pagtudlo nila sa imong balang pulong, O God. Ginapanalanginan kaming tanan sa tanang butang financial material. Ilabi na sa spiritual, gunitan, kuptan kami. Antod sa imong pagbalik, O Diyos, hallelujah, tagay mo taas kinabuhi ang mata ko sa kanamo, O Diyos. Panalanginan kami, Ginoo. Panalanginan nilang negosyo, Panginoon ng trabaho. Tagaan sila, O Diyos. Mayang pangitrabaho, ikaw magapanalangin kanilang tanan. Uban sa ilang mahal sa kinabuhi nagtrabaho sa gawas. Bisag asa, O Diyos, dapat ang ilang mahal sa kinabuhi, ampingan sila. Ang mga man nagtrabaho sa mga barko, O Diyos, sa ibang dagat, OFW, impingan silang tanan, O God. Panalanginan kami, Ginoo, ning oras sa Ginoo, among gisalig, among gitugyan kanimo kining tanan, sa ngalan mo, Ginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Ito, pandong ulo sa atang atang kamot sa atong ulo maigsoon atong badlungan ng mga sakit langit ng amahan ang magigamit ang imong galandong gamhan ang alang Ginoong Hesus. Ginoo, sumalas imong pulong, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang galabing gamhanan, O Diyos. Magapaayos ang doon ay mga sakit balatian ning oras sa tandugan ang mga sakit kuwaon sa ilang lawas sa ngalan ni Ginoong Hesus. I bind the power of darkness in the name of Jesus. Demoy na mga sakit balatian, mga problema pagduha-duha. Kasaut ang matang sa balatian. Kasaut! Cast out in Jesus' name be healed. Problem be solved. Just begun in Jesus' name we pray. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. O magapanindog kitang tanan mga minahal. O gagig pasalamat sa buotang Diyos. Kitang tanan mo singgit. Kusog nga tulo ka beses. Singgit tag hallelujah, praise the Lord. Kusog mga isang ko. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, makabalik ta sa kadali sa atong lingkuranan, may igsoon. Ugaan niya kita karoon sa mga announcement, magkuha tag special offering para sa atong trabaho. Hapit na mahuman natin yung kisame, mga igsoon, para maluwag-luwag na kining atong simbahan. Amen. Amen. Magkuha tag special offering, mga igsoon. Praise the Lord, para po datong sa atong beloved pastor, praise the Lord. So, kining atong kuhaon karon para atong ipadala sa Manila, may isaon ko, praise the Lord. Magampo kita, langit mga ay, sige, Bader, si magprita. Si magprita yung mahal, nagkakabisat ng Lord Preacher. Birthday sa atong beloved pastor this coming, Hallelujah. birthday sa atong beloved pastor this coming Sunday. Next Sunday, di ay mga kaisunan, praise the Lord. So, magkuha taga, para atong pong ihatag dito maminamahal. Sige po magkaprita. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalandakilang Diyos, samahan sa langit, narito po kami sa oras ito, Panginoon. Malapin pagpalain mo Diyos, sa oras ito, muksan mo durungawan sa langit, Panginoon. Hallelujah. Pakinggan mo Diyos sa samot dalangin, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, sa special love offering, Panginoon. Ikaw ginawagpala, malapin sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, magatunol Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo sila ibalik mga libo-libong pagpapala sa lahat ng mga kapatiran, malapin sa oras ito, sa material, physical, financial, spiritual pala. In the name of Jesus. Praise the Lord. Atong yan po atong breaking, praise the Lord. Natunda na yung Diyos o tinapay. Sandwich, may isang kumagamputan langit ng amahan. Salamat sa mga pagkaon o Diyos.
Ikaw magapanalangin, O Diyos, hallelujah, magatag kabas kung sa mong panglawas. Panalanginan kaming tanan ng orasa. Sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Happy Father's Day po. Sige, magdagaan sila Diyos o bread. Praise the Lord. O God, announcement na ito maigsoon this coming sa atong simba. Domingo, maigsoon ko alas 10 antod sa alas 4. O Merkules alas 5 antod sa alas 9 sa gabi. O Biyernes alas 9 sa gabi antod sa alas 3 sa kadlawon. Mo ni atong mga announcement sa atong panimbahon. O atong programa sa YouTube and Facebook page. Live kita mga kaigsunan ko. Every service na to, GMCIM Cebu, Central Visayas. O dito sa ating main church, GMCIM Central, Praise the Lord. O for prayer and counseling, sa atong mga numbers, pwede ka mong matawag ka na mo, doon na yung pangutana o pa prayer request. Pwede ka magpaabot sa inyong mga prayer request. Praise the Lord. Dalago ng Diyos mo, minamahal. Praise the Lord. O dita maglangan maigsoon. O magampo ka kadali para sa atong closing prayer. Praise the Lord. Sige po, magampo ta kadali. Siguro, samtahos. Ang nangaon pa mo, hunya na lang. Pag umani mo pangahon. Nangaon pa sila. Sige, mga kanta sa ta. Kanta nagkaon mga kapatiran. Mabulunan sila unya. Sige. Asan mga singers na to? Kanta mo na ito, TV. Sige, gawin sa mo, Maison. Come on, Dain. Sige. And the Master calling, come and dine. For though this world will fade, your age is love and love. Lord, how deep what is this love of yours? For our hearts can measure the treasure you hold in store. Lord, how deep what is your heart and stay. Just as high and deep and wide as your love that has no end. Soft as the rain, showers down. Warm is the morning you shine. Lord, your light is shine.
pangyatang gayon sa atong beloved Father Marcelo Maluya para sa atong pag-ampo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Reverend Minister Nilo Miranda. Magampot ang mga kaigsunan. Labing balaan magagagahom nga amahan sa pangalan ng Jesus, Lord God. Lord, salamat kayo nga ikaw sa kanunay, wala mo biya ka na mo gikas pagsugod iniinim balaang mong bulhaton, Lord God. Sa mga congregational singing, Lord God, na kanunay sa mong balaang presensya, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat kay Lord God sa unang pag-ampo usab sa among mahal na pangaginikanan, diha kanimo Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat kanila, Lord God. O salamat usab Ginoo sa tanan nimo mga kaayo sa among kinabuhi, Lord Jesus. Ngining balaan mong buluhaton, Lord God. Hallelujah. Hallelujah sa mga pagday, Ginoo, naa kagayod, Ginoo, labi na gayod. Sa mga pag-awit, sa mga pagday, sa mga beloved choir, tremendous ang imong presensya, Ginoo. Hallelujah. Salamat nining tanang grasya, Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus, sa mga buhing testimonyo sab nga kini among mahandom sa among inadlaw-adlaw nga panginabuhi, Ginoo, makapadasig ka namo, Ginoo. Hallelujah. O sa among mga ginikanan dihagikan kanimo, Ginoo, nagtudlo sa insaktong sukod sa paghatag labi na sa mga kanapulog, mga halad, Ginoo, o labaw sa tanan, Ginoo, sa imuhang pagdihog, Ginoo, sa among beloved magwawali. Grabe usab nga kaalam nga imong gihatag diha sa kaniya, Lord God, ug kanamo nga naminaw nakasabot sa mensahe mo, Lord God, sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo, ay kami biyahe. Umanan mo kami, hugasi kami sa imong habili nga dugo, Lord God, nga walay kakulian, walay mga disgrasya sa among pamauli sa tagsa ka panimalayhan to sa among pagbalik sa sunod nga buluhaton, Lord God. Ining tanan namong giampo gihangyo pinagi lamang sa gamhanan mong ngalan maus ni Jesus. Amen and amen. Praise the Amen. Lord. God bless po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus love us more. God bless po. Praise the Lord. Magkamayan po tayo, magpalihans diri sa tubangan. Sa mga pagwampo, beloved preachers, paliwag tabangan at tugampo atong mga kaigsunan. Praise the Lord. Yes, I love you with the love